Hawak ko ang isang maliit na kahon na pelos kulay asul na kasing lalim ng dagat. Sa loob nito ay isang Patek Philippe, isang regalong nagkakahalaga ng milyon-milyon simbolo ng 10 taon ng aming pagsasama ni Marco. Ngumiti ako habang pinagmamasdan ang kinang ng ginto sa ilalim ng mga chandelier ng aming mansion. Akala ko ito na ang rurok ng aking kaligayahan bilang isang babae, bilang asawa, at bilang CEO ng Manalastas Group. Bakit ba ang kupad mo matanda ka, pirmahan mo na ito kung gusto mong makakain ng hapunan? Ang boses na iyon, ang boses ni Marco na dati ay puno ng tamis, ay biglang naging kasing talas ng labaha. Napatigil ang aking paghinga. Galing ang boses sa storage room sa dulo ng pasilyo, isang lugar na bihirang puntahan ng sinuman. Dahan-dahan akong naglakad, ang bawat hakbang ko ay tila paglubog sa isang malalim at malamig na hukay. Sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita ko ang isang eksenang kailanman ay hindi ko inakalang magaganap sa loob ng aking sariling tahanan. Ang aking ina, si Doña Pilar, ay nakaluhod sa sahig, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang pluma. Sa harap niya ay nakatayo si Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng aking kumpanya. Ngunit hindi ang mapagmahal na asawa ang nakita ko. Isang halimaw na may suot na mamahaling suit ang nasa harap ko. Isang malakas na sampal ang nagpaling sa mukha ng aking ina, dahilan upang tumalsik ang kanyang salamin sa mata. Pirmahan mo na ang transfer of rights ng hasyenda at ng bahay na ito, Pilar. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita palabas dito. Akala mo ba ay may pakialam pa sa'yo si Elisa? Masyado siyang abala sa pagpapayaman sa akin para mapansin ang isang ulyanin na tulad mo. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang pintig ng aking puso ay tila naging isang mabigat na tambol na nagbababala ng bagyo. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako humagulgol. Sa halip na natili akong nakatayo sa dilim, pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanyang pagtataksil. Nilabas ni Marco ang kanyang telepono at may tinawagan. Ipinindot niya ang speakerphone at isang pamilyar na boses ng babae ang sumagot. Honey, kumusta, na papirma mo na ba ang matanda? I'm so excited to finally move into that mansion. Masyado nang matagal ang 10 taon na pagpapanggap mo bilang tapat na asawa sa boring na si Eliza. Wika ni Sandra, ang aking head lawyer, at ang babaeng itinuring kong kapatid. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pangungutya. Konting tiis na lang, Sandra. Ang tangang si Elisa ay naniwala na kailangan ko ng power of attorney para sa expansion ng kumpanya. Hindi niya alam, unti-unti ko nang nililimas ang mga accounts niya. Pagkatapos nito, itatapon ko na ang matandang ito sa mental hospital at ididiskwalipika ko si Eliza bilang CEO dahil sa emotional instability. Magiging atin ang lahat, babe. Sa sandaling iyon, ang Eliza, na mapagtiwala at mapagmahal, ay tuluyang namatay. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing puyat ko, para palaguin ang negosyo na nagbigay sa kanya ng karangyaan, ay naging abo sa aking paningin. Ang utang na loob na lagi niyang isinusumbat dahil sinuportahan niya ako noong mamatay ang aking ama ay isa palang malaking kasinungalingan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa aking pagkatao. Ito ang tinatawag nilang ice-cold awakening. Ang aking isip na dati ay puno ng emosyon ay biglang naging kasing linaw ng kristal. Mabilis kong tiningnan ang aking paligid. Kailangan kong kumilos, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Elisa, Ma'am Elisa, narito na po ang mga catering staff para sa party, bulong ng aming matandang mayordoma na si Nanay Rosa sa aking likuran. Mabilis akong lumingon at nakuha ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam ni Nanay Rosa. Alam niya ang lahat ng ginagawa ni Marco sa aking ina, pero tinakot siya ng halimaw na iyon. Hinawakan ko ang kanyang kamay mahigpit, pero panatag. Ang aking tingin ay sapat na para sabihing tapos na ang panahon ng kanilang pananahimik. Rosa, dalhin mo ang lahat ng staff sa garden. Siguraduhin mong walang lalapit sa storage room sa loob ng 10 minuto. At higit sa lahat, itago mo ang aking ina sa iyong silid paglabas ni Marco. Huwag kang gagawa ng ingay. Utos ko sa isang boses na hindi nanginginig, isang boses na nagmula sa kailaliman ng aking autoridad bilang isang manalastas. Tumango si Rosa, bakas ang pag-asa sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim at inayos ang aking suot na cocktail dress. Ipinasok ko ang relo sa aking bulsa. Ang regalong iyon ay hindi na para sa kanya.
Ang gintong iyon ay magsisilbing pambayad sa abogadong wawasak sa kanya. Dahan-dahan akong umatras mula sa pasilyo at naglakad patungo sa aming kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang mga yabag ni Marco. Pumasok siya sa silid na may suot na maskara ng pag-aalala, ang parehong maskara na nagpauto sa akin sa loob ng isang dekada. Mahal, kanina pa kita hinahanap. Handa na ang mga bisita sa baba. Bakit tila ang lamig mo? Tanong niya habang sinusubukang hawakan ang aking balikat. Umiwas ako ng bahagya, tila ba inaayos ko lang ang aking buhok sa harap ng salamin. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata, isang ngiting nakalaan para sa mga biktima bago sila tuluyang malunod. Napagod lang ako sa trabaho, Marco. Maraming kailangang ayusin sa kumpanya, lalo na ang mga financial leaks na nadiskubre ko kani-kanina lang, seryoso kong sabi, habang direktang nakatingin sa kanyang mga mata sa pamamagitan ng salamin. Nakita ko ang bahagyang pagigting ng kanyang panga. Leaks, huwag mo nang isipin yan ngayong gabi. Anniversary natin. Hayaan mong ako ang mag-ayos niyan bukas. Trust me, babe. Oh, I trust you, Marco. More than you could ever imagine. Sagot ko habang humaharap sa kanya. By the way, may nakita akong lumang dokumento sa library tungkol sa aksidente ni Papa. Tila may mga pirma roon na pamilyar sa akin. Hindi ba't ang pamilya niyo ang huling nakasama niya noon? Ang kulay sa mukha ni Marco ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng isang malakas na notification sa kanyang telepono ang bumasag sa katahimikan. Isang mensahe mula kay Sandra. Binasa ko ang mensahe sa aking isip habang pasimpleng nakasilip. Ready na ang lahat. Once matapos ang party, idedeklara na natin ang incapacitation ni Eliza. See you later, my king. Isang kislap ng galit ang sumiklab sa aking dibdib, ngunit agad ko itong kinulong sa isang kahon ng yelo. Hindi ngayon ang oras para magwala. Ngayon ang oras para sa isang masining na pagpaslang sa kanyang dangal at kinabukasan. Halika na, Marco. Maraming naghihintay sa atin sa baba. Ayaw nating paghintayin ang mga taong naniniwala sa ating perpektong pagsasama, hindi ba? Pag-aya ko sa kanya, habang ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking telepono sa loob ng bulsa. Ipinapadala ang unang instruction sa aking private security team. Lock all exits, no one leaves the mansion without my signal. Prepare the recording from the storage room. Habang pababa kami sa grand staircase, ramdam ko ang bawat mata ng mga bisita sa amin. Ang ingay ng mga tawanan at tunog ng mga kubyertos ay tila musika sa aking pandinig, isang requiem para sa kasal na ito. Sa bawat hakbang iniiwan ko ang Eliza na biktima. Sa bawat baitang binubuo ko ang reynang kukuha ng lahat ng sa kanya. Ladies and gentlemen, panimula ni Marco. Nang makarating kami sa gitna ng ballroom, hawak ang isang baso ng champagne at nakangiti ng buong ningning. Salamat sa pagpunta sa aming ika-10 anniversary. 10 taon ng pag-ibig, tiwala at tagumpay, kasama ang aking napakagandang asawa si Eliza. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin sa akin si Marco, naghihintay ng aking tugon. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang kamay. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at nakakapangilabot ang tatag. Salamat, Marco. Tunay ngang ang 10 taon na ito ay puno ng mga bagay na hindi ko inaasahan. At dahil espesyal ang gabing ito, hindi lang isa kundi 2 sorpresa ang inihanda ko. Ang una ay para sa'yo at ang pangalawa ay para sa lahat ng mga kasama natin dito na naging saksi sa ating pagtataksil. Nawala ang ngiti ni Marco. Eliza, anong sinasabi mo, lasing ka na ba? Bulong niya habang pilit na kinukuha ang mikropono. Hindi ko siya pinansin. Itinuro ko ang malaking screen sa likuran namin, ang screen na dapat ay magpapakita ng aming mga travel photos. Ngunit sa halip na mga larawan ng saya ang lumitaw, ay ang madilim at magulong imahe ng storage room at ang boses ni Marco na sumisigaw sa aking ina ay nagsimulang gumaralgal sa mga speakers. Pirmahan mo na ito kung gusto mong makakain ng hapunan. Ang buong ballroom ay biglang naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang mga mukha ng aming mga business partners, kaibigan, at lalo na ang mukha ni Sandra, na nasa gilid lang ay napuno ng matinding sindak. Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman ko ang paglapit ng aking mga security guards sa paligid niya. The party is just starting, Marco. Bulong ko sa kanya, sapat na para siya lang ang makarinig.
At huwag kang mag-alala, Sandra, ikaw ang susunod. Inilabas ko ang aking telepono at pinindot ang send para sa huling utos ng gabing ito. Notify the police. The evidence for the 1994 murder case is ready. Ang bawat bulong sa loob ng ballroom ay tila mga bubuyog na sumusugod kay Marco. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kanto, at yabang ngayon ay tila nilamukot na papel. Gusto kong namnamin ang bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Ngunit para sa isang manalastas, ang kahihiyan ay simula pa lamang. Ang tunay na katarungan ay ang pagbawi sa lahat ng kinuha niya, pati na ang kanyang hininga sa mundo ng mga makapangyarihan. Eliza, makinig ka. This is a setup, edited ang video na yan. Sinisiraan lang ako ng mga kaaway natin sa negosyo. Sigaw ni Marco habang pilit siyang lumalapit sa akin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang kurap, walang emosyon. Marco, huwag mo nang insultuhin ang talino ko. Ang boses mo, ang galaw mo, pati ang paraan ng pagbuhat mo ng kamay sa nanay ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yan. Humakbang pabalik si Sandra, ang ahas na nagkunwaring abogado ko. Sinubukan niyang magtago sa likod ng mga bisita, ngunit bago pa siya makalayo, hinarang na siya ng aking mga security personnel. Ang katahimikan sa bulwagan ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng mga posas na inilabas ng mga pulis na kapapasok pa lamang. Mr. Marco Ilustre, you are being invited for questioning regarding the alleged physical abuse of Doña Pilar Manalastas, and for further investigation on a reopened case from 1994. Seryosong pahayag ng opisyal. Walang ebidensya. Hindi niyo ako pwedeng dalhin. Pagpupumiglas ni Marco, tumingin siya sa akin, nagmamakaawa ang mga mata. Eliza, please, isipin mo ang reputasyon ng kumpanya. Isipin mo ang pagsasama natin. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan, hanggang sa maamoy ko ang hinalo niyang mamahaling alak at ang amoy ng kanyang takot. Ang reputasyon ng kumpanya ay pangalan ko, Marco. At ang pagsasama natin tapos na yon nung sandaling dumapo ang kamay mo sa mukha ng nanay ko. Habang kinalakaladkad si Marco palabas ng mansyon, hindi ako lumingon. Hindi ko ibinigay sa kanya ang luho ng aking mga luha. Sa halip, hinarap ko ang mga bisita na tila naging mga estatwa sa gulat. Ipagpatawad ninyo ang abala. Ang party ay tapos na. My assistant will coordinate with your drivers for your departure. Good night. Nang makaalis ang lahat, ang mansyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng pagkatalo. Ito ang katahimikan ng isang mga ngaso na naghahanda para sa susunod na yugto. Umakyat ako sa silid ni Nanay Rosa. Doon nakita ko ang aking ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, tila isang batang naliligaw. Eliza, galit ba si Marco, baka saktan niya tayo? Bulong niya habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit. Lumuhod ako sa kanyang harapan at hinalikan ang kanyang mga kamay na may mga pasapa mula sa pagkakaipit sa storage room. Hindi na siya makakabalik dito, ma. Hinding-hindi na niya kayo mahahawakan kahit isang daliri lang. Pangako yan. Matapos masigurong nakatulog na ang aking ina, pumasok ako sa library ni Marco. Alam ko ang kanyang mga sikreto dahil ako ang bumuo sa kanya. Alam ko ang password ng kanyang vault, ang petsa kung kailan siya formal na naging bahagi ng Manalastas Group. Ang mahinang pag-ikot ng lock ay tila isang kumpirmasyon ng aking tagumpay. Sa loob ng vault, nahanap ko ang isang itim na folder. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Ito ay mga dokumento mula sa pamilya Ilustre, ang pamilya ni Marco na dati ay karibal ng aking ama. Nakita ko ang isang liham na may petsang isang linggo bago ang aksidente ni Papa. Isang pagbabanta mula sa ama ni Marco. At ang mas masakit, may kalakip itong death certificate na nilagdaan ng isang doktor na pamilyar sa akin, si Dr. Arnaldo, ang doktor na nagsabing cardiac arrest ang ikinamatay ni Papa sa gitna ng aksidente. Isang lason ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Marco, hindi mo lang pala kinuha ang pera ko. Kinuha niyo ang buhay ng taong pinakamahal ko. Kinabukasan lumabas si Marco mula sa presinto matapos magpiyansa, isang bagay na inaasahan ko na. Pinayagan ko siyang makalaya para mas lalo ko siyang maibaon sa hukay na siya mismo ang humukay. Pag-uwi niya sa mansyon, hinarap ko siya na tila walang nangyari sa party. Eliza, I'm so sorry. I was stressed. Alam mo naman ang pressure sa kumpanya, di ba? Sabi niya, sinusubukang hawakan ang aking pisngi habang ang kanyang boses ay tila isang maamong tupa. Sandra misled me. Siya ang nagsusul sa akin tungkol sa mga documents. I was just trying to protect our future. Tiningnan ko ang kanyang maamong mukha
ang mukhang nagtago ng isang mamamatay tao. Hinayaan ko siyang halikan ng aking pisngi. Ang lamig ng kanyang labi ay tila lason ngunit hindi ako kumibo. Alam ko, Marco, siguro nga ay masyado lang tayong napagod. At para makabawi ako, gusto kong ikaw ang humawak sa Project Batangas, ang real estate development sa lupa ng mga ilustre. It's a multi-billion project. I want you to be the face of it. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Talaga mahal, you still trust me with that. Siyempre, sino pa ba ang pagkakatiwalaan ko kundi ang asawa ko? Wika ko habang ang aking isip ay bumubuo na ng mga tawag sa aking private investigator. Nang hapong iyon habang si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga contacts. Para sa Project Batangas, tinitingnan ko ang live feed mula sa mga hidden cameras na ipinalagay ko sa kanyang opisina at sa storage room na ginawa niyang tambayan. Sa screen ng aking telepono nakita ko si Marco na pumasok sa kwarto ni Doña Pilar. Wala ako roon ngunit ang camera ay hindi nagsisinungaling. Nakita ko kung paano niya hinablot ang buhok ng aking ina habang tulog ito. Akala mo ba ay nanalo na kayo ng anak mo? Pagkatapos ng project na to, itatapon ko na kayo sa kalsada. Bulong niya ang kanyang muka ay puno ng demonyong galit habang sinasakal niya ng bahagya ang nanginginig na matanda. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo. Pinindot ko ang isang button sa aking dashboard. Attorney, send the files to the central bank. Freeze all his personal accounts associated with the project. At Mang Simon, dalhin niyo na ang doktor dito. Oras na para sa ikalawang sampal. Mabilis kong idinial ang siyam isa-isa. Hello, I want to report an ongoing domestic violence. Yes, my husband is attacking my mother again. I have a live video feed as evidence. Please hurry. Huminga ako ng malalim, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit nasa tamang ritmo. Ang bitag ay nakalatag na. Marco, akala mo ay ikaw ang nagpapaikot sa akin. Hindi mo alam, pinapanood ko lang ang bawat paghakbang mo patungo sa sarili mong bitayan. Ang amoy ng lumang kahoy at kandila sa loob ng maliit na kapilya sa dulo ng aming hasyenda ay nagbigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na napawi nang makita ko ang nanginginig na figura ni Mang Simon, ang matandang katiwala na nagsilbi sa aking ama sa loob ng 3 dekada. Nakaupo siya sa pinakahuling bangko, nakatungo tila pasa ng buong daigdig sa kanyang mga balikat. Ma'am Elisa, bulong niya habang dahan-dahang nag-aangat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at labis na pagsisisi. Patawarin niyo po ako, 10 taon kong itinago ang katotohanan dahil sa takot ko sa pamilya ilustre. Binantaan nila ang buhay ng aking pamilya. Umupo ako sa kanyang tabi hindi upang magalit kundi upang makakuha ng sandata. Mang Simon, tapos na ang panahon ng takot. Narito ako ngayon para tapusin ito. Sabihin niyo sa akin ang lahat. Inilabas niya mula sa kanyang kupas na jacket ang isang lumang microcassette recorder. Ang hitsura nito ay luma na may mga gasgas, ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo ngayon. Noong gabing mamatay ang iyong ama, narinig ko sila ng tatay ni Marco sa opisina. Nagtatalo sila tungkol sa mga peking shares. Lihim kong inirecord ang usapan dahil alam kong may masamang mangyayari. Inabot ko ang recorder. Ang lamig ng plastic nito ay tila gumapang sa aking balat. Nang pindutin ko ang play button, ang mahinang ugong ng lumang tape ay sumira sa katahimikan ng kapilya. Isang boses ang narinig ko, ang boses ng aking ama, puno ng galit ngunit may dignidad. Hindi ko papayagang nakawin niyo ang Manalastas Group, Alberto. Ipaglalaban ko ito sa korte, sigaw ng aking ama. At pagkatapos ang boses ng ama ni Marco malamig at walang awa. Kung ganon, hindi ka naaabot sa korte, kaibigan. Ang mga preno ng sasakyan mo ay may sariling isip ngayong gabi. Napatigil ang aking mundo. Ang tunog ng pag-andar ng kotse at ang huling sigaw ng aking ama bago maputol ang recording ay tila sumaksak sa aking puso. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata, ngunit agad ko itong pinunasan. Walang puwang ang kahinaan ngayon. Ang bawat patak ng luha ko ay dapat bayaran ni Marco ng kanyang kalayaan at yaman. Salamat, Mang Simon. Seryoso kong sabi habang maingat na inilalagay ang recorder sa aking bag. Itago niyo muna ang inyong sarili sa labas ng Maynila. Ang aking mga tao ang mag-aalaga sa inyo. Huwag kayong mag-alala, makakamit din natin ang katarungan.
Pagbalik ko sa mansyon, sinalubong ako ng mabangong amoy ng bagong lutong hapunan. Si Marco ay nakatayo sa tabi ng hapagkainan, may hawak na isang pumpo ng mga pulang rosas, at may suot na pinakamatamis niyang ngiti. Tila ba nakalimutan niya ang nangyari kagabi sa party? O marahil ay pilit niyang binubura ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng karaniwan niyang laro. Mahal, nagluto ako ng paborito mong sinigang, malambing niyang sabi habang lumalapit sa akin. Alam kong marami tayong hindi pagkakaunawaan kagabi, pero gusto ko lang patunayan sa iyo na handa akong magbago. I love you, Elisa. Lahat ng ginagawa ko ay para sa atin. Tiningnan ko ang mga rosas. Ang kulay nito ay tila dugo ng aking ama. Ngumiti ako ng bahagya, tinanggap ang mga bulaklak at inilagay ang mga ito sa florera ng walang emosyon. Salamat, Marco. Mukhang masarap nga ang luto mo. Habang kumakain kami, dahan-dahang inilabas ni Marco ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa tabi ng aking plato. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa aking bawat reaction. Mahal, tungkol pala sa Project Batangas. Kailangan lang natin ng kaunting formalidad. Kung maaari, pirmahan mo na itong transfer of rights ng lupain sa Batangas para masimulan na ang bidding bukas. Para hindi tayo maunahan ng mga karibal natin. Tiningnan ko ang dokumento. Ang nakasulat doon ay hindi lang transfer ng lupain. Ito ay isang kasunduan na nagbibigay sa kanya ng buong kapangyarihan na gamitin ang mga pondo ng Manalastas Group bilang garantiya sa kanyang sariling utang. Isang gaslighting na naman ang kanyang sinusubukan. Mahal, alam mo namang hindi kita pababayaan. Noong mamatay ang tatay mo, ako lang ang nandoon para sa iyo. Di ba utang natin sa isa't isa ang tagumpay na ito? Dagdag pa niya, pilit na ginagamit ang aking nakaraan para mag-guilty ako. Ang aking kamay na humahawak sa ballpen ay nanatiling matatag. Sa aking isip, nakikita ko ang mukha ng aking ina na may pasa at ang boses ng aking ama sa tape recorder. Sige Marco, pipirmahan ko ito. Gusto ko ring matapos na ang proyektong ito. Pumirma ako. Ngunit ang hindi alam ni Marco, ang pirmahang naganap ay sa ilalim ng pangalan ng aking dummy company na walang kahit anong asset. Ang lahat ng pondong ilalagay niya sa proyektong iyon ay mapupunta sa isang frozen account na kontrolado ko. Pinapanood ko siyang ngumiti ng buong tagumpay habang kinukuha ang dokumento, tila ba hawak na niya ang buong mundo. Salamat mahal, gagawin ko ang lahat para sa iyo, sabi niya bago humalik sa aking noo at umakyat sa kanyang opisina. Naiwan ako sa hapagkainan, pinagmamasdan ng kanyang pag-alis. Kinuha ko ang aking laptop upang suriin ang aking mga email. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang account. Walang subject, tanging isang pangungusap lamang ang nakasulat. Hindi lang pera ang kinuha nila, pati ang buhay ng tatay mo. Mag-ingat ka kay Sandra, alam niya kung saan nakatago ang tunay na testamento. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Sino ang nagpadala nito? At anong testamento ang tinutukoy niya? Lumingon ako sa dulo ng pasilyo, kung saan madilim at tahimik ang mansyon. Ang digmaang ito ay mas malalim pa sa inakala ko, ngunit handa akong sunugin ang lahat para makuha ang katarungan. Ang tanawin ng lungsod ng Maynila mula sa aking opisina sa ika-30 palapag ay tila isang malaking chessboard. At sa larong ito, ako ang reyna na unti-unting pumapalibot sa hari ng mga ahas. Nakatayo ako sa harap ng glass wall, hawak ang isang tasang itim na kape na walang asukal, pait, na nagpapaalala sa akin ng katotohanan sa bawat hitit. Ang tunog ng mararangyang takong sa makintab na sahig ay nagpalingon sa akin. Pumasok si Sandra, ang aking head lawyer, kasunod si Marco. Pareho silang may suot na mukha ng pagiging profesional, ngunit para sa akin na nakakita na sa kanilang mga totoong anyo, ang kanilang presensya ay tila usok na puno ng lason. Elisa, narebisa ko na ang mga dokumento para sa Batangas Eco Park Project. Formal na saad ni Sandra habang inilalapag ang makapal na folder sa aking lamesa. I must say, napakalaking oportunidad nito para sa Manalastas Group. Ngunit kailangan natin ng mabilisang pondo. Marco suggested using his personal assets as collateral para makuha ang loan sa bangko ng mas mabilis. Tumingin ako kay Marco. Nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang balikat, tila ba ipinagmamalaki niya ang kanyang sakripisyo para sa kumpanya. Mahal, handa kong isugal ang sarili kong mga ari-arian para sa tagumpay natin. Ang lupang nakuha ko sa pamilya ko, pati ang ilang shares ko, gagamitin kong collateral. Ganyan kita kamahal.
Isang mabilis na pangungutya ang dumaan sa aking isip. Ang mga ari-ariang sinasabi niya ay ang mga lupang ninakaw ng pamilya niya sa aking ama at ang mga shares na nakuha niya sa pamamagitan ng pagmamanipula kay Doña Pilar. Talaga, Marco, napakalaking sakripisyo niyan para sa kumpanya natin. Sigurado ka ba? Siyempre, mahal. Gagawin ko ang lahat para sa Manalastas Group. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng peking katapatan. Kinuha ko ang panulat. Alam ko na ang Batangas Eco Park Project ay isang shell company lamang. Ang lupang pagtatayuan nito ay may malubhang issue sa batas ng kalikasan na lihim kong binili 3 buwan na ang nakalilipas. Sa sandaling simula ng proyekto, ipapatigil ito ng gobyerno at ang lahat ng pondong hiniram ng bangko na ginagarantiya ng mga personal na ari-arian ni Marco ay mapupunta sa pagkaka-freeze. Si Marco ang magiging tanging responsable sa utang, habang ang Manalastas Group ay mananatiling ligtas dahil sa mga pinirmahan naming waiver sa ilalim ng dummy company ko. Sige Marco, I am approving this project. At dahil ikaw ang may pinakamalaking isinakripisyo, ikaw ang mamumuno sa lahat ng transaksyon. Sabi ko habang pinipirmahan ang huling pahina ng dokumento. Inilapag ko ang panulat at hinawakan ang aking noo, nagkukunwaring mahina at pagod. Masyado na akong stressed nitong mga nakaraang araw. I think I need to hand over some of the big decisions to you, Marco. Sandra, gabayan mo siyang mabuti. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Marco at Sandra. Ang kislap ng tagumpay sa kanilang mga mata ay hindi nakaligtas sa akin. Huwag kang mag-alala, Eliza. I will make sure everything is handled professionally, seryosong sabi ni Sandra habang pilit na itinago ang kanyang ngiti. Salamat, mauna na kayo, gusto ko muna magpahinga. Sabi ko sabay sandal sa aking upuan at pikit ng aking mga mata. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas at pagsasara ng pinto ng aking opisina. Nang masiguro kong wala na sila, idinilat ko ang aking mga mata. Walang bakas ng pagod. Ang aking mukha ay tila naging isang estatwang bato malamig at walang takot. Pagkalipas ng 2 oras, nagpa siya akong bumaba upang kuhanin ang aking mga gamit sa executive lounge. Ang gabi ay malalim na at ang karamihan sa mga empleyado ay nakauwi na. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Marco, narinig ko ang mahinang tunog ng tawanan at kalat ng mga baso mula sa loob. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng opisina, nakita ko si Sandra na nakaupo sa ibabaw ng lamesa ni Marco, hawak ang isang baso ng alak. Si Marco naman ay nakatayo sa pagitan ng kanyang mga hita, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa baywang ng aking head lawyer. Sabi ko sa iyo, Sandra, napakatanga ni Eliza. Tawa ni Marco bago ininom ang kanyang alak. Naniwala talaga siyang para sa kumpanya ang proyektong ito. Sa sandaling makuha natin ang loan, ililipat natin ang pondo sa offshore account natin sa Switzerland. Siya ang may iwang sumagot sa mga utang ng Manalastas Group habang tayo ay nasa Europa na. Kailangan nating mag-ingat, Marco. Matalas pa rin si Eliza, bulong ni Sandra habang hinahaplos ang mukha ng aking asawa. Pero sa ngayon, let's celebrate. Sa wakas, malapit na nating makuha ang kaharian ng mga Manalastas. Nakita ko kung paano idinikit ni Marco ang kanyang mga labi sa labi ni Sandra, isang halik na puno ng kasakiman at pagtataksil. Ang bawat eksena ay na-record sa aking telepono na lihim kong itinapat sa pagitan ng pinto. Hindi ako sumigaw, hindi ko itinulak ang pinto para gumawa ng eksena na tulad ng sa mga teleserye. Sa halip, marahan kong itinulak ang pinto upang tuluyan itong bumukas sapat para lumikha ng mahinang tunog ng kahoy na tumama sa dingding. Agad na naglayo ang dalawa. Ang baso ng alak sa kamay ni Sandra ay nadulas at bumagsak sa carpeted na sahig, lumikha ng isang madilim na mantsa. Si Marco ay napaatras, ang kanyang mukha ay biglang napuno ng takot na tila nakakita ng isang multo. Eliza, kanina ka pa ba dyan, po? Nautal na tanong ni Marco habang pilit na inaayos ang kanyang suit. Humakbang ako papasok sa opisina. Ang aking mga takong ay lumikha ng isang mabagal ngunit determinadong ritmo sa sahig. Tiningnan ko ang mantsa ng alak sa sahig bago ko ibinaling ang aking tingin sa kanilang dalawa. Ngumiti ako ng napakalamig. Huwag kayong huminto dahil sa akin. You actually look good together, malamig kong saad. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, ang mga mantsa sa sahig ay madaling linisin, ngunit ang mga mantsa ng kasalanan, madalas ay dugo ang kailangang pambayad. Ang sikat ng araw na pumasok sa aking bintana
ay hindi nakapagpainit sa aking malamig na pakiramdam. Nakaupo ako sa aking mesa pinagmamasdan ang isang lumang larawan ng aking ama nang marinig ko ang marahang pagkatok sa pinto. Pumasok si Sandra, ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahihiyan mula kagabi. Sa halip may suot siyang mukha ng labis na pag-aalala, tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito. Lumapit siya at umupo sa harap ko, dahan-dahang hinawakan ang aking kamay na agad ko namang hinayaang manatili doon upang makita kung hanggang saan ang kanyang kapangyarihan sa pagsisinungaling. "Elisa, please listen to me." Malambing na simula ni Sandra, ang kanyang boses ay tila isang nag-aalalang kapatid. "Ang nakita mo kagabi, it was a big misunderstanding. Marco was so stressed about the Batangas project and he was almost crying. I was just comforting him as a friend and as our lawyer. Sobrang stressed ka na rin kasi, Elisa. You are starting to see things that aren't there. Nag-aalala ako sa mental health mo." Isang gaslighting na napakalinaw. Gusto niyang isipin ko na ako ang may problema, na ang aking mga mata ang nagkamali upang pagtakpan ang kanilang kataksilan. Bahagya kong ibinaba ang aking tingin, pilit na pinatunog ang aking boses na tila isang nanghihinang asawa. "Talaga ba, Sandra? Siguro nga, baka dahil lang sa pagod ko sa trabaho, kaya kung ano-ano na ang naiisip ko." Sagot ko, pilit na pinangatal ang aking mga labi upang bigyan siya ng huwad na seguridad. Nakita ko ang mabilis na pagluwag ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa tuwa dahil sa pag-akalang naniwala ako sa kanyang mga salita. "Exactly, Eliza. Kaya nga ang mungkahi ko, kumuha ka muna ng bakasyon. I-transfer mo muna kay Marco ang temporary management ng kumpanya habang nagpapahinga ka. Kami na ang bahala rito." "Ipagpatawad mo, Sandra. Pag-iisipan ko ang sinabi mo." Mahina kong tugon habang ang aking kabilang kamay sa ilalim ng mesa ay nakahawak sa aking recorder. Isinusulat ang bawat salita niya sa memorya ng aking digital drive. Nang umalis si Sandra, pumasok naman si Marco. Hindi tulad ni Sandra na gumamit ng lambing, ang mukha ni Marco ay puno ng determinasyon at tila may bago siyang plano upang tuluyan akong maipit. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang boses ay seryoso at walang bakas ng pag-aalangan. "Elisa, kailangan nating pag-usapan ang nanay mo." Panimula niya habang itinutulak ang isang folder na may tatak ng isang kilalang psychiatric hospital. Lumalala na ang kanyang kondisyon. Nakita mo naman kung paano siya nagwala noong isang araw. Para sa kaligtasan niya at para hindi na siya makasagabal sa mga business meetings natin, kailangan natin siyang i-declare na mentally unstable sa korte. I have already prepared the papers for her confinement. Naramdaman ko ang pagdaloy ng apoy sa aking mga ugat. Ang aking ina, ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay, ang nag-iisang pamilya ko na natitira, ay gusto niyang ipakulong sa isang mental hospital upang tuluyan kaming mawalan ng boses sa sarili naming kumpanya. Gusto niyang gamitin ang peking demensya ng aking ina para makuha ang mga natitirang ari-arian ng mga manalastas. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay nanatiling walang emosyon, ngunit ang aking isip ay nag-umpisa nang mag-isip ng mga paraan upang iparanas sa kanya ang impyernong inihahanda niya para sa aking ina. "Mentally unstable, Marco, sigurado? Kabang yun ang pinakamabuting gawin para kay mama?" Tanong ko sa isang napakalamig na boses. "Yes, mahal. It's for her own good. At para na rin sa atin. Kapag nailagay na natin siya doon, makusecure na natin ang kanyang mga shares ng walang gulo. Pirmahan mo na ito ngayon din upang maasikaso na ni Sandra ang legalities." Pagpupumilit niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman habang iniabot sa akin ang panulat. Tiningnan ko ang panulat. Ito ang sandali ng pagsubok. Kung pipirmahan ko ito, ibibigay ko ang aking ina sa kanila. Kung tatanggihan ko ito, malalaman nilang nagpapanggap lang ako at hahanap sila ng ibang paraan na maaaring maging mas mapanganib para kay mama. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat, ngunit bago pa lumapat ang tinta sa papel, tumunog ang aking personal na telepono. Isang tawag mula sa isang pribadong doktor na lihim kong kinuha upang suriin ang aking ina. "Excuse me, Marco, ay kailangan ko lang sagutin ito." Sabi ko habang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. Nilalayuan siya upang hindi niya marinig ang aking totoong boses. Nang sagutin ko ang tawag, ang boses ni Dr. Jose ay puno ng seryosong babala. "Ma'am Elisa, may mga nahanap kaming gamot sa kwarto ng inyong ina na hindi dapat ibinibigay sa kanya. Ang mga gamot na ito ay nagdudulot ng pansamantalang pagkalito at pagkawala ng memorya. May naglalason sa kanya, Eliza.
Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ang aking puso ay tila naging bato. Lumingon ako kay Marco na nakaupo sa aking mesa, may suot na tila inosenteng ngiti habang naghihintay ng aking pirma. Siya ang naglalason sa aking ina upang magmukha itong ulyanin. Salamat, Doc. Ipagpatuloy niyo ang pagsusuri. Malamig kong sabi bago ibaba ang telepono. Humarap ako kay Marco. Ang aking mukha ay walang bakas ng galit kundi isang mapanganib na katahimikan. Natila ang sandali bago ang pagbagsak ng kidlat. Lumapit ako sa mesa, ngunit sa halip na pirmahan ang dokumento, itinabi ko ito. Marco, may ilang detalye pa akong gustong linawin kay Sandra tungkol sa psychiatric evaluation. Iwan mo muna ang mga papel na ito sa akin. Bukas bibigyan kita ng sagot na hinding-hindi mo malilimutan. Sabi ko habang binibigyan siya ng isang makahulugang tingin. Sige mahal, wag mo sanang patagalin. Para ito sa ating lahat. Sagot niya bago tumayo at lumabas ng aking opisina. Nang mag-isa na ako, agad kong tinawagan ang aking head of security. Ihanda niyo ang sasakyan. Ililipat natin ang aking ina sa ligtas na lugar ngayong gabi at kumuha kayo ng sampol ng lahat ng pagkain at gamot sa kwarto niya. Oras na para ibalik ang lason sa taong nagdala nito. Ang gabi ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa buong mansyon. Sa loob ng aking silid pinapanood ko ang paggalaw ng mga security guard sa pamamagitan ng aking tablet. Bawat hakbang nila ay maingat, bawat anino ay tila kakampi sa aming operasyon. Si Nanay Rosa ang nagsisilbing mata ko sa loob. Siya ang nag-aayos ng mga gamit ni Mama sa isang maliit na maleta, habang ang aking ina ay mahimbing na natutulog dala ng gamot na pampakalma na pinalitan ko na ng bitamina. Hindi ako pwedeng magkamali. Isang maling galaw at ang lahat ng ebidensyang kinalap ko ay mawawala ng saysay. Ma'am Elisa, handa na po ang lahat. Bulong ni Mang Simon sa intercom. Dahan-dahan akong lumabas ng aking kwarto. Sa pasilyo nakasalubong ko si Marco. Hawak niya ang isang basong gatas na may halong pampatulog ang lason na gagamitin sana niya para sa aking ina ngayong gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanirang saya, tila sigurado siyang sa paggising niya, bukas tapos na ang lahat para sa amin ni Doña Pilar. Mahal, bakit gising ka pa? Tanong niya bahagyang nagulat sa aking presensya. Tumitig ako sa baso na kanyang hawak. Isang mabilis na pangungutya ang dumaan sa aking isip. Hindi ako makatulog, Marco. Masyadong maraming iniisip tungkol sa proyektong inihanda mo. Alam mo naman ang manalastas, hindi kami basta-basta nagtitiwala. Lumapit siya sa akin, pilit na ipinapainom ang gatas. Heto, inumin mo ito. Para kumalma ka. You need rest, Eliza. Kinuha ko ang baso, ngunit bago pa man ito makalapit sa aking labi, dahan-dahan kong inilapit ang aking kamay sa kanyang braso. Salamat, Marco, pero sa tingin ko, mas kailangan mo ito. Sa isang mabilis na galaw, inabot ko ang kanyang kamay at ibinuhos ang nilalaman ng baso sa kanyang sariling bibig. Hindi ko hinayaang makailag siya. Sa gulat niya, nabilaukan siya, ngunit mabilis ko siyang itinulak patungo sa pader. Ang aking mga mata ay naging kasing itim ng gabi, puno ng isang puot na 10 taon nang nakabaon. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya, pilit na iniluluwa ang gatas. Tikman mo ang lason na ikaw mismo ang naghanda para sa aking ina. Bulong ko sa kanyang tainga, ang aking tinig ay kasing lamig ng yelo. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamatay. Magigising ka lang bukas na may matinding sakit ng ulo at pagkalito. Sapat na iyon para hindi mo mapansin ang pagkawala namin. Hindi siya makapagsalita. Ang mga gamot na nilagay niya sa gatas ay nagsimula ng gumana. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ang kanyang tuhod ay nanghina hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Iniwan ko siya roon, isang halimaw na nilamon ng sarili niyang patibong. Mabilis akong tumakbo patungo sa kwarto ng aking ina. Sinalubong ako ni Nanay Rosa na hawak ang kamay ni Doña Pilar. Ang aking ina ay nakasakay sa isang wheelchair, mukhang payapa pero mahina. Dito tayo sa likod sa garage exit, utos ko. Habang inililipat namin ang aking ina sa loob ng isang simpleng van na hindi nakarehistro sa aming kumpanya, nakarinig ako ng isang pamilyar na tunog ng sasakyan na pumasok sa gate. Si Sandra. Isang masamang kutob ang pumasok sa akin. Bakit siya nandito sa ganitong oras? Agad kong pinatay ang lahat ng ilaw sa mansyon, ginawang isang malaking anino ang aming tahanan. Rosa, itago mo si Mama sa loob ng van. Huwag kang lalabas hanggat hindi mo naririnig ang boses ko, bulong ko. Naglakad ako pabalik sa main entrance. Nakita ko si Sandra na nagmamadaling pumasok, hawak ang isang makapal na envelope.
Nang makita niya ako tumigil siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Elisa, bakit ang dilim dito? Nasaan si Marco? Tanong niya habang hinahanap ng kanyang mga mata ang aking asawa. Natutulog siya, Sandra. Masyado siyang napagod sa pagpaplano ng ating kinabukasan. Sagot ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bakit ka nandito? May kailangan lang akong ipapirma kay Marco. Urgent ito. Tungkol ito sa paglipat ng shares ng kumpanya. Sabi niya sabay abot sa akin ng envelope. Since ikaw ang nandito, ikaw na lang ang pumirma. Tutal pareho lang naman kayong may access, di ba? Kinuha ko ang envelope. Pagbukas ko, ang nakita ko ay ang mga dokumento na maglilipat ng buong kontrol ng Manalastas Group sa pangalan ni Sandra at Marco. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Sa halip, isang mapanirang ngiti ang sumilay sa aking labi. Sandra, gusto mo bang malaman ang sikreto kung bakit hanggang ngayon ay buhay at malakas pa rin ang kumpanya? Tanong ko. Ano? Dahil bago pa man kayo magsimulang magnakaw, na ipatransfer ko na ang lahat ng assets sa isang kumpanya sa ilalim ng pangalan ng aking ina. Ang mga pirma mo rito, wala itong halaga. Ang tanging halagang meron ang mga papel na ito ay ang ebidensya ng inyong tangkang pagnanakaw. Nagbago ang mukha ni Sandra. Ang kanyang pagiging mahinahon ay napalitan ng matinding takot. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na ang mga pulis ay nasa labas na. At ang inyong pagbisita ngayong gabi ang magiging huling pako sa inyong kabaong. Sagot ko habang ipinapakita ang aking telepono na naka-on ang live streaming sa aking mga abogado at sa mga autoridad. Ang mga siren ng mga pulis ay biglang umalingaw-ngaw sa paligid ng mansyon, bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Sandra, ang pagbagsak ng kanyang mundo habang unti-unti siyang napapaligiran. Nanatili akong nakatayo isang reyna sa gitna ng digmaan habang pinagmamasdan ang pagtatapos ng kanilang kasakiman. Ang aking ina ay ligtas na at ang katarungan ay malapit na ring dumating. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ang nagbigay kulay sa paligid ng mansyon. Sa bawat pagkurap ng mga ilaw na ito, tila nakikita ko ang pagguho ng bawat pader na itinayo ni Marco at Sandra gamit ang kasinungalingan. Si Sandra na kanina lamang ay may hawak na makapangyarihang papel ngayon ay nakaluhod na sa sahig habang pinupusasan ng mga pulis. Ang kanyang mukha na dati ay laging nakataas ang baba ngayon ay nakatungo basang-basa ng pawis at luha. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi niyo ako pwedeng hulihin ng walang warrant. Sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Lumapit ako sa kanya, ang aking mga yapak ay marahan, ngunit may dalang bigat. Sandra, ang bawat pirma mo sa mga pekeng dokumento ng kumpanya ay warrant na sa sarili nito. May sapat na ebidensya kami mula sa recordings hanggang sa mga audit reports na ikaw mismo ang gumawa. Binalingan ko ang opisyal na namamahala. Officer, nasa loob din ang aking asawa si Marco. Siya ang responsable sa pagtatangkang pagpatay sa aking ina gamit ang mga ipinagbabawal na gamot. May mga CCTV footage na magpapatunay sa kanyang mga ginawa. Habang inilalabas si Marco, mula sa silid na ngayon, ay pilit na ginigising ng mga pulis dahil sa epekto ng gamot ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at galit. Nang magtama ang aming paningin, sinubukan niyang magwala, ngunit mabilis siyang napigilan. Elisa, walang hiya ka, niloko mo ako. Sigaw niya, ang boses ay paos dahil sa epekto ng lason na siya mismo ang naghanda. Tiningnan ko siya ng may awa, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko na nabulag ng pag-ibig sa loob ng 10 taon. Hindi kita niloko, Marco. Ipinakita ko lang sa iyo ang salamin ng sarili mong mga ginawa. Ang perang ninakaw mo, ang mga ari-ari ang kinuha mo, at ang sakit na idinulot mo. Lahat iyan ay babalik sa iyo ng may interes. Matapos silang maipasok sa mga sasakyan ng pulis, ang mansyon ay muling naging tahimik. Ngunit ito ay isang tahimik na puno ng paglaya. Mabilis akong bumalik sa van kung saan naghihintay si Nanay Rosa. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ang mga mata ng aking ina. Siya ay gising na at bagamat mahina, may isang liwanag sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Eliza, anak, mahina niyang sambit. Hinawakan niya ang aking mukha. Tapos na ba? Tapos na, matsagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Simula bukas mamumuhay na tayo ng payapa. Wala nang takot, wala nang mga taong gagamit sa atin. Kinaumagahan ang balita sa bawat pahayagan at news channel
ay nakatuon sa pagbagsak ng Manalastas Ilustre Alliance. Ang bawat detalye ng kanilang panloloko at ang kaso ng pagpatay sa aking ama noong 1974 ay naging pambansang usapin. Ang board of directors ng kumpanya ay nagpatawag ng emergency meeting. Pagpasok ko sa boardroom, ang bawat mata ay nakatingin sa akin, hindi na may pagdududa, kundi may paggalang. Naupo ako sa dulo ng mahabang mesa. Ang aking posisyon bilang CEO ay hindi na lamang isang titulo, kundi isang katotohanang pinaghirapan ko. Ang nakaraang mga araw ay naging madilim para sa ating kumpanya. Panimula ko ang aking boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Ngunit ang dilim na yon ang naglinis sa ating organisasyon mula sa mga taong nagnanais na sumira sa ating integridad. Mula ngayon, ang Manalastas Group ay babalik sa mga prinsipyo ng aking ama, katapatan, serbisyo, at dangal. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang kumpanya. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakataong makabawi sa aking ina at ang katahimikang natamo ko pagkatapos ng mahabang digmaan. Matapos ang pulong, nagtungo ako sa detention center kung saan nakakulong si Marco. Hinihintay niya ako sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang mukha ay payat at puno ng puot. "Bakit ka nandito?" tanong niya, ang boses ay puno ng pait. "Para ipamukha sa akin na nanalo ka. Nandito ako para sabihin sa iyo na ang bawat ari-arian mo, bawat account at bawat karapatan ay binawi na ng batas." Sagot ko habang inilalabas ang isang dokumento ng divorce na pirmado na ng hukuman. "At bukas ang iyong pangalan ay buburahin na sa kasaysayan ng Manalastas Group. Mag-isa ka nang haharapin ang bawat araw mo sa loob ng rehas." Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa sa taong dati kong tinawag na asawa. Ang bawat hakbang ko palayo ay nagdadala sa akin sa isang buhay na ako ang nagtatakda. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng hangin ng umaga. Ramdam ko ang gaan ng aking dibdib. Ang nakaraan ay naiwan na sa likod at ang hinaharap ay isang malawak na lupain na handa ko nang araruhin ng may panibagong lakas. Ang malamig na hangin mula sa air conditioning ng hukuman ay hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang tensyon sa loob ng silid. Nakaupo ako sa tabi ng aking mga abogado. Ang aking likod ay tuwid na tuwid at ang aking mukha ay walang kahit anong bakas ng kaba. Sa kabilang banda, si Marco at Sandra ay nakaupo kasama ang kanilang defense team. Bagamat sila ay nahaharap sa patong-patong na kaso, may isang mapanirang ngiti na naglalaro sa mga labi ni Sandra. Isang ngiti ng ahas na akala ay may nakatago pa siyang lason. Tumayo si Sandra ginagamit ang kanyang karapatan bilang co-accused at abogado. Ang kanyang tindig ay puno ng peking kumpiyansa. "Your Honor, nais kong hilingin na ibasura ang petisyon ng kampo ni Miss Manalastas na bawiin ang mga ari-ariang nakapangalan kay Marco Ilustre sa ilalim ng conjugal property laws." Panimula ni Sandra, ang kanyang boses ay umaalingaw sa tahimik na bulwagan. Naguluhan ang aking mga abogado. Maging ang hukom ay kumunot ang noo. "Ano ang ibig mong sabihin, attorney?" tanong ng hukom. Itinaas ni Sandra ang isang lumang dokumento. Ang papel nito ay naninilaw, ngunit ang tatak ng gobyerno ay malinaw. Dahil ang kasal ni Marco Ilustre at Elisa Manalastas ay walang bisa mula pa sa simula. Null and void ab initio. Bago pa man pakasalan ni Marco si Eliza noong 2014 kami ni Marco, ay lihim nang nagpakasal sa Las Vegas noong 2013. Hindi kailanman naging legal na asawa si Eliza. Sa makatuwid, wala siyang karapatan sa anumang naipundar ni Marco at ang lahat ng assets na nakapangalan sa kanya ay mananatiling kanya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong korte. Ang mga mamamahayag sa likuran ay nagsimulang magbulungan. Tiningnan ako ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamayabang. Inasahan nilang guguho ang aking mundo. Inasahan nilang iiyak ako, magwawala at isusumpa ang 10 taon ng kasinungalingan na ibinigay ko sa isang lalaking kasal pala sa matalik kong kaibigan. Ngunit walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sa halip, isang dalisay at napakalamig na kalinawan ang gumapang sa aking isipan. Ang aking mga labi ay dahan-dahang umarko pa itaas hanggang sa isang mahina, ngunit matalas na halakhak ang kumawala sa aking lalamunan.
Ang tunog ng aking pagtawa ay umalingaw sa apat na sulok ng silid, isang halakhak na nagpatayo sa mga balahibo ng mga taong nakikinig. Miss Manalastas, may nakakatawa ba sa manifestasyon ng depensa? Seryosong tanong ng hukom. Dahan-dahan akong tumayo, inaayos ang mga tupi ng aking itim na suit. Tiningnan ko sina Sandra at Marco. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting naglaho na palitan ng pagtataka. Your Honor, lubos akong nagagalak sa ibinunyag ni Attorney Sandra. Sa katunayan, ginawa niya ang trabaho natin na mas madali, malinaw at kalmado kong pahayag. Lumapit ako ng bahagya sa mikropono. Kung hindi kami legal na kasal ni Marco, at kayo pala ang tunay na mag-asawa, ibig sabihin hindi saklaw ng conjugal property ang mga pondo ng Manalastas Group. Kumunot ang noo ni Sandra. Exactly. Kaya hindi mo mababawi ang mga nabili na niya. Umiling ako ng marahan, tiningnan siya na tila isang mangmang na bata. Hindi mo naiintindihan, Sandra. Kung hindi ko siya legal na asawa, ang bawat sentimo na inilipat niya mula sa pondo ng kumpanya patungo sa kanyang personal na account ay hindi conjugal sharing. Ito ay tuwirang pagnanakaw. Corporate embezzlement. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Marco, ngunit hindi pa ako tapos. Ang pinakamasakit na punyal ay inihanda ko para sa huling hampas. At ang pinakamahalaga sa lahat, pagpapatuloy ko ang aking mga mata ay nakapako kay Marco, ang Batangas Eco Park Project. Ang proyektong inutang mo ng 5 bilyong piso mula sa bangko na ginamit mo ang lahat ng personal mong lupain at shares bilang collateral. Dahil hindi tayo kasal ang Manalastas Group, ay walang pananagutan sa utang na iyon. Ang 5 bilyon na iyon ay eksklusibong utang mo, Marco. At dahil kasal kayo ni Sandra, utang nyo itong mag-asawa. Ang kulay sa mukha ni Sandra ay tuluyang naglaho. Pilit niyang binasa ang mga dokumento sa kanyang harapan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Hindi maaari. Ang Batangas Project ay nakapangalan sa subsidiary mo, isang dummy company na walang kahit anong asset at idineklarang bangkarote kahapon. Malamig kong sagot. Akala mo ba ay napakatalino mo, Sandra? Ginamit mo ang lihim ninyong kasal para itago ang mga ninakaw niya, pero ang ginawa mo lang ay igapos ang sarili mo sa bilyon-bilyong utang na hindi niyo mababayaran habang buhay. Kayo na ngayon ang pinakamahirap na tao sa buong Pilipinas. Napasinghap ang mga tao sa loob ng korte. Si Marco ay lumingon kay Sandra, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Pilit niyang inabot ang leeg ni Sandra, sinisisi ito sa pagkakamaling sumira sa kanilang natitirang pag-asa. Mabilis silang inawat ng mga gwardiya ng korte. Pinanood ko silang mag-away tulad ng mga asong nag-aagawan sa isang tuyong buto. Ang tagumpay ay matamis, ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang pananalapi nila ay wasak na, ngunit kailangan ko pa ring tiyakin na mabubulok sila sa bilangguan para sa ginawa nila sa aking ama. Your Honor, muling pagsasalita ng aking pangunahing abogado, binabasag ang gulo. Ngayong nalinaw na ang isyu ng ari-arian, nais naming ipagpatuloy ang pagdinig tungkol sa kaso ng pagpatay kay Arturo Manalastas noong 1974. Tumayo si Marco, humihingal at sinusubukang bawiin ang kanyang dignidad. Wala kayong ebidensya. Isang lumang tape recorder lang mula sa isang ulyaning katiwala. Hindi iyon sapat para patunayan na inutusan ng tatay ko na sirain ang preno ng sasakyan ni Arturo. Walang direktang saksi. Natahimik ang hukuman. May punto si Marco sa batas. Ang circumstantial evidence, gaano man kabigat, ay madaling lusutan ng mga magagaling na abogado kung walang makakapagpatunay sa manipulasyon ng medical records noong gabing iyon. Inasahan niyang ito ang kanyang magiging huling lusot palabas ng rehas. Ngunit ang pinto ng hukuman ay dahan-dahang bumukas. Ang mahinang kaluskos ng isang baston ang sumabay sa pagpasok ng isang matandang lalaki. Inaalalaya ng 2 security personnel ko. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng barong, ang mukha ay inukit ng panahon at konsensya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Your Honor, wika ng aking abogado, nais naming iharap ang aming susunod na saksi. Si Dr. Arnaldo, ang punong manggagamot na sumuri sa labi ng ama ng biktima na handang tumestigo, na binayaran siya ng pamilya Ilustre upang palsipikahin ang death certificate at itago ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Arturo Manalastas.
Tiningnan ko si Marco. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa mapaupo siya sa kanyang silya tuluyan ng pinagkaitan ng pag-asa. Ngumiti ako, isang ngiting nagmumula sa katarungang matagal nang naantala. Handa na ang huling kuko para sa kanilang kabaong. Ang pagtama ng kahoy na malyete ng hukom sa kanyang mesa ay nag-iwan ng matinding alingawngaw na bumasag sa kaguluhan sa loob ng korte. Ang bawat mata ay nakapako kay Dr. Arnaldo, ang matandang lalaking may dalang katotohanan na halos 3 dekadang ibinaon sa kasinungalingan. Maaari mo bang isalaysay sa korte ang nangyari noong gabi ng 8 ng Oktubre 1974? Malamig na tanong ng aking pangunahing abogado. Huminga ng malalim si Dr. Arnaldo. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa witness stand ay nanginginig. Nasa emergency room ako nang dalhin si Don Arturo Manalastas. Buhay pa siya noon. Ang kanyang mga sugat mula sa pagbangga ng sasakyan ay malubha, ngunit maaari pa siyang iligtas. Ngunit bago ko pa siya maipasok sa operating room, dumating si Alberto Ilustre, ang ama ni Marco. Narinig ko ang paglanghap ng hangin ng mga taong nasa loob ng bulwagan. Si Marco ay nakakuyom ang mga kamao, ang kanyang panga ay matigas na matigas habang nakatitig sa matanda. Inalok ako ni Alberto ng 10 milyong piso. Pagpapatuloy ng doktor, ang boses ay basag dahil sa konsensya. Sinabi niya na mas mapapabuti ang lahat kung hindi nagigising si Arturo. Hinayaan kong maubusan ng dugo ang pasyente. At pagkatapos pinilit nila akong pumirma sa isang palsipikadong death certificate na nagsasabing inatake siya sa puso bago bumangga ang sasakyan upang hindi na mag-imbestiga ang mga awtoridad tungkol sa sirang preno. Kasinungalingan, Choy. Biglang tumayo si Marco, itinuturo ang nanginginig na doktor. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at desperasyon. Binayaran mo siya, Eliza. You paid this old fool to make up a story dahil hindi mo matanggap na mas magaling ako sa iyo. Your Honor, she is manipulating the witnesses. Biktima ako rito. Ang kanyang pag-iingay ay tila tahol ng isang asong nasusukol. Hindi ko inabala ang aking sarili na sumagot. Tiningnan ko lang siya ng may bahagyang pagngiti sa aking mga labi, isang ngiting nagpapahiwatig na ang kanyang gaslighting ay wala ng epekto kanino man. Ipinag-utos ng hukom sa mga gwardya na paupuin si Marco. Dahil sa bigat ng testimonya at sa patong-patong na kaso ng corporate sabotage at patong-patong na estafa, idineklara ng hukom na walang piyansa para kina Marco at Sandra. Ang pagdinig ay pansamantalang sinuspinde. Habang kinalakaladkad silang dalawa palabas ng silid hukuman, sumunod ako ng may tahimik na dignidad. Paglabas namin sa grand lobby ng Hall of Justice, isang dagat ng mga mamamahayag, mga kilalang negosyante, at mga dating kaibigan sa mataas na lipunan ang naghihintay. Ang liwanag mula sa mga kamera ng media ay nagkislapan ng walang patid, sinusundan ng bawat galaw ng bumagsak na hari ng Manalastas Group. Hindi lamang kaso sa korte ang inihanda ko para sa kanya. Bago pa man matapos ang pagdinig, inutusan ko ang aking PR team na ilabas sa buong bansa ang kopya ng video mula sa storage room, ang video kung saan sinasaktan at minumura niya ang aking nanginginig na ina. Naroon ang mga elitista ng Maynila na dati ay pumupuri kay Marco. Ngayon ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pandidiri. Naririnig ko ang mga bulungan, ang mga salitang halimaw, walang hiya at kriminal. Ang kanyang imahe ng pagiging perpektong asawa at negosyante ay tuluyan ng naging abo. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, nakita ako ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, puno ng puot na hindi niya makontrol. Bigla siyang nagpumiglas mula sa 2 pulis na nakahawak sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya patungo sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas, handang dumapo sa aking mukha sa harap ng daan-daang kamera. Mabilis na humarang ang aking mga personal security, ngunit itinaas ko ang aking kamay, inuutusan silang huminto. Hindi ako umatras. Hindi ako pumikit. Hinarap ko siya, ang aking tayo ay tuwid, at ang aking mga mata ay kasing talim ng patalim. Ang kanyang kamay ay huminto sa hangin, nanginginig, hindi magawang ituloy ang pananakit dahil sa malamig at nakakamatay kong presensya. Lumapit ako ng bahagya sa kanya, sapat lang para marinig niya ang aking tinig sa gitna ng ingay ng mga kamera. Diyan ka magaling, di ba mahina ngunit mariin kong bulong sa pananakit ng matatanda at mahihina. Subukan mo ako, Marco. Sampalin mo ako ngayon sa harap ng buong Pilipinas at ipinapangako ko sa iyo, puputulin ko ang kamay na yan bago ka pa makarating sa selda mo. Ibinaba ni Marco ang kanyang kamay
ang kanyang dibdib, ay mabilis na tumataas baba sa labis na takot at kahihiyan. Nakita niya sa aking mga mata na hindi na ako ang babaeng kaya niyang manipulahin. Ako ang reynang nagpabagsak sa kanya. Muling hinawakan ng mga pulis si Marco at pilit siyang hinila patungo sa naghihintay na police van. Ngunit habang siya ay inilalabas si Sandra na nakaposas din at puno ng luha ang mukha, ay sumigaw mula sa kabilang pinto. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. "Elisa, akala mo ba ay tapos na ito?" Sigaw ni Sandra pilit na kumakawala sa mga awtoridad. "Akala mo ba ay malinis ang pamilya mo?" May iniwan ang tatay ni Marco sa isang safety deposit box. Isang lihim tungkol sa nanay mong si Doña Pilar. Kung malaman mo ang totoong dahilan kung bakit nagtiwala ang tatay mo sa mga ilustre, isusuka mo ang sarili mong ina. Napatigil ako. Ang hangin sa paligid ay tila biglang naging mabigat. Tinulak na si Sandra sa loob ng sasakyan, ngunit ang kanyang mapanuyang tawa ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kahit pa umandar na ang mga sasakyan ng pulis. Tinignan ko ang aking telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa hindi kilalang numero. Isang larawan ng isang lumang susi na may kasamang address ng isang abandonadong bangko sa Binondo. Ang tagumpay ko ay perpekto na sana, ngunit ang huling salita ng ahas ay nag-iwan ng lason na muling nagpasikip sa aking dibdib. Ang makipot na kalye ng Binondo ay amoy alikabok at piniritong bawang. Sa harap ko ay nakatayo ang isang lumang gusali ng bangko na dekada na ang nakalilipas ng huling magbukas. Ang address na ipinadala sa aking telepono ay nagdala sa akin sa mismong lugar na ito. Iniwan ko ang aking mga security personnel sa labas at pumasok ng mag-isa sa loob ng madilim na pasilyo, hawak ang larawan ng susi sa aking isipan. Ayon sa mensahe, ang safety deposit box ay nasa ilalim ng lupa sa isang lumang vault room na hindi pa nagagalaw simula nang ipasara ang bangko noong huling bahagi ng 90s. Nang marating ko ang vault, nakita ko ang isang maliit na bakal na kahon na nakabukas ng bahagya. May isang pamilyar na pangalan na nakaukit doon, Pilar Manalastas. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig nang buksan ko ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang liham at isang lumang ledger. Kinuha ko ang mga liham at binasa ang nilalaman. Ito ay mga sulat sa pagitan ni Alberto Ilustre, ang ama ni Marco, at ng aking ina si Doña Pilar bago pa man mamatay ang aking ama. Ang pumang mga salita sa papel ay tila mga karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. "Pilar, kailangan nating gawin ito. Kapag nakuha ko ang shares ni Arturo, magkakaroon tayo ng buhay na matagal na nating pinapangarap. Hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa atin." May isa pang liham, sulat kamay ng aking ina, Alberto. Natatakot ako. Nagsususpetsa na si Arturo. Kung itutuloy natin ang plano sa paglilipat ng pondo, dapat masiguro mong hindi siya makakaganti. Bumagsak ako sa aking mga tuhod sa malamig na sahig. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko, ang perpektong imahe ng aking pamilya, ang kalinisan ng aking ina, na ipinagtanggol ko ng buong buhay ko, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang aking ina ay hindi lamang alam ang pagnanakaw ng mga ilustre. Siya ay kasabwat ng ama ni Marco. Siya ang dahilan kung bakit napalapit ang ahas sa aming tahanan. Kaya ba ganun na lang kadali para kay Marco nasaktan ng aking ina? Kaya ba tahimik lamang si mama sa tuwing sinasaktan siya ni Marco sa loob ng storage room? Dahil alam niyang may hawak na alas ang pamilya. Ilustre laban sa kanya. Ang demensya ba ni mama ay isang bahagi lamang ng kanyang pagtakas mula sa kanyang sariling konsensya. Ang sakit na naramdaman ko noong malaman kong niloloko ako ni Marco at Sandra ay wala kumpara sa puot at pagkasuklam na naramdaman ko sa sandaling ito. Ang taong pinakaprotektahan ko, ang naging motibasyon ko upang wasakin si Marco, ay bahagi pala ng mga taong sumira sa buhay ng aking ama. Mabilis akong bumalik sa sasakyan at inutusan ng aking driver na dumiretso sa safe house kung saan ko itinago ang aking ina. Pagdating ko, naabutan ko si Doña Pilar na nakaupo sa hardin, kalmadong umiinom ng tsa habang inaalalayan ni Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, tila walang mabigat na kasalanang dinadala. "Elisa, anak, na balitaan ko ang nangyari sa korte. Salamat sa Diyos at tapos na ang kalbaryo natin." Masaya niyang bati, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hindi ko siya niyakap. Hindi ako ngumiti. Sa halip, inihagis ko ang mga lumang liham sa maliit na mesa sa kanyang harapan.
Ang mga papel ay nagkalat, ipinapakita ang mga pirma niya at ni Alberto Ilustre. Ang ngiti sa labi ng aking ina ay agad na naglaho. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Anak, saan mo nakuha ito? Totoo ba, ma? Tanong ko ang aking boses. Ay kalmado ngunit nagtataglay ng nakakamatay na lamig. Kabit ka ng ama ni Marco. Ikaw ang tumulong sa kanya para nakawin ang pondo ng kumpanya ni Papa, ikaw ba? Ikaw ba ang dahilan kaya hindi nakarating ng buhay si Papa noong gabing iyon? Hindi, Elisa. Hindi ko ginusto ang nangyari sa ama mo. Umiiyak na sagot ng aking ina, sinusubukang hawakan ng aking kamay, ngunit mabilis akong umiwas. Oo, nagkamali ako. Nagkaroon kami ng relasyon ni Alberto. Tinulungan ko siyang maglipat ng pondo dahil sinabi niya na babalik din iyon sa atin. Ngunit hindi ko alam na papatayin niya si Arturo. Nang malaman ko ang ginawa niya, pinutol ko ang connection ko sa kanya. At nang mamatay siya, naisip kong tapos na ang lahat. Hindi ko alam na alam ni Marco ang nangyari. At ginamit iyon ni Marco laban sa iyo. Dugtong ko ang aking utak. Ay mabilis na pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Kaya hinayaan mong saktan ka niya. Kaya pumayag kang pirmahan ang lahat ng gusto niya. Dahil pinagbantaan ka niyang ibubunyag niya ang totoo. Umiyak ng malakas ang aking ina, nakaluhod sa harapan ko, nagmamakaawa ng pagpapatawad. Ang utang na loob ko bilang anak ay sumisigaw na yakapin siya, ngunit ang pagmamahal ko sa aking ama at ang katarungang ipinaglalaban ko ay pumipigil sa akin. Sinasabi mo na biktima ka rin, ma, biktima ng sarili mong kasakiman at kataksilan. Seryoso kong sabi, pinipigilan ang anumang emosyon na lumabas sa aking muka. Patawarin mo ako, Elisa. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko para protektahan ka mula sa katotohanan. Humihikbing pakiusap niya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang babaeng ginawa kong sentro ng aking paghihiganti ay isang ilusyon. Pinrotektahan mo ang sarili mo, hindi ako, ma. At ngayon ipinagtaka mo kung bakit napakadali para sa akin na wasakin ang buhay ng lalaking nagtaksil sa akin. Dahil tila nasa dugo pala natin ang panlilinlang. Tinalikuran ko siya at naglakad palayo. Elisa, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Sigaw niya, pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit, ngunit pinigilan siya ni Nanay Rosa. Lumingon ako sa kanya sa huling pagkakataon. Iniligtas kita kay Marco, ngunit hindi ibig sabihin na ililigtas kita mula sa batas at sa konsensya mo. Sasabihin mo ang buong katotohanan sa korte bukas, ma, kasama ka sa mananagot. Habang papalabas ako ng safe house, ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Ang katarungan na matagal kong hinanap ay nandito na, ngunit bakit tila mas masakit ang katotohanang kasama ang sarili kong ina sa pagbabayad ng utang. Ang reyna ay nanalo sa laban, ngunit naiwan siyang nag-iisa sa kanyang kaharian ng yelo. Ang pagbagsak ng kahoy na malyete ng hukom ay naglikha ng isang mabigat na tunog na tila nagsara sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Nakatayo ako sa loob ng silid hukuman, pinagmamasdan ang pagtatapos ng lahat. Sa kabilang dulo, nakaupo si Doña Pilar. Tinupad ng aking ina ang aking utos. Sa harap ng hukom, sa ilalim ng sinumpaang salaysay, ibinunyag niya ang kanyang naging relasyon kay Alberto Ilustre at ang kanyang partisipasyon sa paglipat ng mga pondo ng Manalastas Group, 3 dekada na ang nakalilipas. Ang kanyang pag-amin ang tuluyang sumira sa depensa ni Marco. Pinatunayan nito na ginamit ni Marco ang madilim na nakaraan ng aking ina upang i-blackmail siya, saktan siya, at piliting ibigay ang mga natitirang ari-arian namin. Dahil sa patong-patong na kaso ng corporate fraud, attempted murder sa aking ina, gamit ang maling gamot at pangingikil, hinatulan sina Marco at Sandra ng reclusion perpetua. Walang piyansa, walang kalayaan. Elisa, maawa ka, asawa mo pa rin ako't paus na sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya ng 2 pulis palabas ng korte. Ang kanyang mukha ay puno ng uhog at luha, isang nakakadiring imahe ng lalaking dati kong tinitingala. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lamang siya habang ang mga pinto ng hukuman ay dahan-dahang sumasara, tinatakpan ng kanyang figura hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng kadiliman ng batas. Kinabukasan ng araw ay sumikat ng may panibagong liwanag sa aming ancestral house. Ngunit bago ko tuluyang linisin ang aking kaharian, may mga basurang kailangan muna akong itapon. Pagbaba ko sa sasakyan sa harap ng mansyon, bumungad sa akin ang ingay at sigawan ng pamilya ni Marco.
Ang kanyang ina na si Ginang Conchita at ang kanyang kapatid na si Lorna ay nakikipagmatigasan sa mga pulis at sa aking mga tauhan na naglalabas ng kanilang mga gamit. Wala kang karapatan, Elisa, bahay ng anak ko ito. Binili niya ito gamit ang sarili niyang pera. Sigaw ni Ginang Conchita habang mahigpit na yakap-yakap ang isang mamahaling florera. Naglakad ako patungo sa kanila, ang aking mga takong ay lumilikha ng matatag na ritmo sa sementadong daan. Ang aking mga mata ay nakatitig ng malamig sa mga babaeng itinuring akong gatasan sa loob ng 10 taon. Correction, Ginang Conchita. Malamig kong simula ang aking boses, ay sapat ang lakas upang patahimikin ang kanilang pagwawala. Walang kahit isang sentimo ang anak mo. Ang lahat ng luho na tinamasa ninyo mula sa mga designer bags ni Lorna hanggang sa mga diamante sa iyong leeg ay binili gamit ang perang ninakaw ni Marco sa Manalastas Group. Sumugod si Lorna, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Napakasamang babae mo. Wala kang puso dahil sa iyo makukulong ang kapatid ko at mapupunta kami sa kalsada. Hindi ako umatras. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Kung ang pagiging masama ay ang pagbawi sa mga ninakaw ninyo sa aking pamilya, kung gayon ay ako na ang pinakamasamang babae sa buong Pilipinas. I-confiscate nyo ang mga alahas na suot nila. Hindi sa kanila iyan. Lumapit ang mga autoridad at maingat ngunit mabilis na inalis ang mga kwintas at relo mula sa mag-ina. Umiyak at sumigaw si Ginang Conchita habang inilalabas sila sa gate ng aming mansyon, dala lamang ang tig-isang kahon ng kanilang mga lumang damit. Ipinatapon ko sila sa isang masikip na eskinita sa tondo, sa isang maliit na kwartong inuupahan na nararapat lamang sa mga taong nabubuhay sa pagnanakaw. Habang pinapanood ko ang paglayo ng sasakyan na nagdala sa kanila, naramdaman ko ang pagkawala ng isa pang tinik sa aking dibdib. Pagsapit ng hapon, nagtungo ako sa Manila Memorial Park. Ang kalangitan ay kulay kahel at ang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng puno ng nara ay tila banayad na bulong ng pasasalamat mula sa kalikasan. Tumayo ako sa harap ng puntod ng aking ama, si Don Arturo Manalastas. Ang marmol na lapida nito ay malinis at makintab. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang lumang Polaroid na larawan. Ito ang huling litrato namin ni Marco noong araw ng aming kasal, kung saan pareho kaming nakangiti at mukhang puno ng pag-asa. Tinitigan ko ito ng ilang segundo, hinahanap kung may natitira pa bang pagmamahal o panghihinayang sa aking puso. Wala. Ang natira lamang ay isang malamig na leksyon. Kumuha ako ng posporo. Ang mabilis na pagkiskis ng kahoy ay naglikha ng maliit na apoy na agad kong itinapat sa dulo ng larawan. Pinanood ko kung paano nilamon ng apoy ang mukha ni Marco hanggang sa ang masayang alaala ay maging maitim na abo. Hinayaan kong liparin ng hangin ang mga abo palayo sa puntod ng aking ama. Papa, mahina kong bulong, ang boses ay puno ng paggalang. Nabawi ko na ang lahat. Malinis na ang pangalan natin. At para masiguro na walang ibang anak o ina ang dadaan sa impyernong naranasan namin, itinatag ko ang Arturo Manalastas Foundation ngayong umaga. Ito ang tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko sa asawa. Ang pangalan mo ay hindi na lamang ikakabit sa negosyo, kundi sa pag-asa. Isang mainit na luha ang tumakas sa aking mata, ngunit agad ko itong pinunasan. Ito ang huling luha na iaalay ko sa nakaraan. Nang bumalik ako sa aking opisina kinagabihan, ang buong palapag ng pamunuan ay tahimik na. Nakaupo ako sa aking executive chair, pinagmamasdan ang mga naglalakihang ilaw ng lungsod mula sa aking glass window. Ako ang nag-iisang reyna ng Manalastas Group. Walang hari, walang ahas, walang mga linta na sumisipsip sa aking dugo. Napansin ko ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng aking mesa. Ipinatong marahil ito ng aking sekretarya bago siya umuwi. Kinuha ko ang sobre. Ang selyo nito ay mula sa New Bilibid Prison at ang sulat kamay sa labas ay kay Marco. Tinitigan ko ang pangalan ko na nakasulat sa kanyang pamilyar na kumpas. Ano pa kaya ang gusto niyang sabihin? Hihingi ba siya ng tawad, magsusumamo o magsusumpa? Dahan-dahan kong inilapit ang sobre sa aking paper shredder. Ang tunog ng makina habang mabilis na pinipilas ang papel sa maliliit na piraso ay tila musika ng tuluyang paglaya. Hindi ko kailangan ang kanyang mga salita. Ang aking kapayapaan ay hindi magmumula sa kanyang paghingi ng tawad. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga pira-pirasong papel na bumagsak sa basurahan, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa aking isipan.
Napatawad ko na ba talaga ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko? At ang aking ina na ngayon ay nasa isang malayo at tahimik na probinsya upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Makikita ko pa kaya siya nang walang galit sa aking puso. 5 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang bagyo. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatagos sa malalaking bintana ng Arturo Manalastas Foundation, nagbibigay ng mainit na liwanag sa pasilyong puno ng mga kababaihang nakahanap ng bagong pag-asa. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking opisina, pinagmamasdan ang babaeng nakatingin sa akin. Wala na ang bakas ng pagod at takot. Ang mga mata niya ngayon ay kalmado, malinaw at hindi na madaling mabasag. Minsan nakakarating sa akin ang mga balita mula sa nakaraan, bagamat hindi ko na ito hinahanap. Si Marco ay nasa loob pa rin ng maximum security compound ng Bilibid. Ayon sa mga balita, siya ay matanda na sakitin at madalas gulpihin ng sarili niyang mga kasamahan dahil sa yabang na hindi niya naiwan sa labas. Si Sandra ay unti-unti na raw nawawala sa katinuan sa loob ng correctional, palaging nagsasalita ng mag-isa tungkol sa mga bilyong pisong utang na hindi niya matakasan. At ang pamilya Ilustre patuloy silang nagkukumahog sa isang maliit na eskinita, nabubuhay sa pangungutang at panlilinlang na tuluyan nang sumira sa kanilang mga pangalan. Nakuha na nila ang kanilang karma. Ngunit ang karma nila ay hindi ang nagbigay sa akin ng kalayaan. Ang kalayaan ko ay nagmula sa aking sariling desisyon na huwag nang lumingon pa sa kanilang impyerno. Napatawad ko na ba sila? Para kay Marco at Sandra, ang sagot ay isang matapang at malamig na hindi. Nalaman ko sa paglipas ng panahon na hindi mo kailangang magpatawad para makasulong sa buhay. Minsan ang paglimot at ang tuluyang pagbura sa kanila sa iyong isipan, ang pinakamataas na anyo ng paglaya. Para sa akin sila ay mga patay ng alaala na hindi na kailanman mabubuhay pa. At sa aking ina, 2 beses sa isang taon, dinadalaw ko si Doña Pilar sa isang tahimik na kumbento sa probinsya kung saan niya piniling ilaan ang natitirang mga araw niya upang maglingkod at magbayad sala. Wala na ang nagbabagang galit sa aking puso. Sinusuportahan ko ang lahat ng kanyang pangangailangan bilang pagtugon sa aking tungkulin bilang anak. Ngunit alam naming dalawa na ang basag na salamin kahit gaano pa kadikit-dikit ay hindi na kailanman babalik sa dating kinis. Wala na ang matamis na ugnayan ng mag-ina at sa wakas tinanggap ko na iyon ng may buong kapayapaan. Isang malusog na distansya ang naging kapalit ng aming kapayapaan. Nahanap ko ba ang aking kapayapaan? Oo. Isang kapayapaang malalim at hindi natitinag. Nalaman ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagbabalik ng pagmamahal, oras at halaga na itinapon ko sa maling tao, pabalik sa aking sariling sarili. Ako ngayon ay buo hindi dahil may isang lalaking pumuno sa akin, kundi dahil natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa, suot ang korona ng aking sariling tagumpay. Sa pag-upo ko sa aking mesa, kinuha ko ang aking panulat upang pirmahan ang panibagong grant para sa mga inaabusong asawa. Tinitigan ko ang papel at napangiti. Sa lahat ng mga babaeng nagmahal, ng buong-buo nagsakripisyo ng kanilang kabataan at inubos ang sarili para sa pamilya. Pakinggan ninyo ito. Ang inyong kabutihan ay isang biyaya, ngunit huwag ninyong hayaang gawin itong sandata ng iba upang saktan kayo. Ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugan ng pagiging martir. Ang totoong lakas ng isang babae ay nasusukat hindi sa dami ng sakit na kaya niyang tiisin, kundi sa tapang niyang sabihing tama na, at sa kakayahan niyang sunugin ang mga taong nagtaksil sa kanya gamit ang kanyang sariling ningning. Tumayo ako at naglakad palabas ng opisina, sinalubong ang liwanag ng bagong araw. Wala nang mga anino, wala nang mga ahas. Ako si Elisa Manalastas at ito ang aking kaharian.